sa ating pong huli at ikatlawang araw meeting spiritual, page 262, Stepping in the Light. Page 262. Stepping in the light, sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, oh happy, the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light, pressing more closely to Him who is living when we are tempted to turn from the way. Trusting the arm that is strong to defend us. Happy, oh happy, our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love. Looking to Him for the grace freely promised. Happy, oh happy, our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Last stanza. Trying to walk in the steps of the Savior, our first offer we follow our guide. When we shall see Him, the King, in His beauty, happy, oh happy, our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Amen. Ngayon pong umaga, sa pag-aaral pong muli po natin ang salita ng ating Diyos, tawagin po natin ang ating mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Mabiyayang umaga sa inyo mga kapatid. Hindi po ako natuloy. Dapat sa lipa ako, no? Hindi po ako natuloy dahil na-postpone. At wala daw pong available slot, sabi po sa akin ni Pastor Johnny. Sa December. So, 2 slot ang binigay niya sa akin na pwede kong pagpilian. December 1 or December 22. Parehong linggo yun. Kaya ang pinili ko ay December 22. Kasi first Sunday, doon tayo sa church sa Molino. Ayoko nang baguhin yung first Sunday. Nakalaan na yan para sa iglesia sa Molino. Kaya December 22, third Sunday po yun. Magpipreach po ako doon sa kanilang church. Okay? So, masarap na makasama ko kayo, mga kapatid. So, umagang ito. Muli po natin buksan ang ating po mga Bible sa Proverbs chapter 6. Book of Proverbs tayo. Proverbs chapter 6. Basahin natin ang talatang 12.
Tagalog. Ito ang sabi, taong walang kabuluhan, taong masama ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso, siya'y laging kumakatha ng kasamaan, siya'y naghahasik ng pagtatalo. Kaya't darating na bigla ang kanyang kasakunaan. Sa kabiglaan ay mababasag siya at walang kagamutan. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. A wicked man. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong pong umaga. Tayo po muli ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, purihin kahit luwalhatiin, sambahin at parangalan. Naghahandog kami ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan at biyaya sa amin. Sa isang linggo na nagdaan sa aming buhay, nawa Panginoong Diyos, tanggapin yung aming paglilingkod, ang aming mga handog na pasasalamat at papuri, bisikan ng dugo ng aming Panginoong Hesus, upang maging katanggap-tanggap. Kaming lahat ay inyong linisin sa lahat ng aming mga karumihan at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na inyong pong pagpalain ang mensahe. Gawin niyo pong pagpapala sa amin, mabuksan kami at maliwanagan. Tulungan niyo po kami na maunawa namin ang kalooban niyo para sa aming buhay, at ang kalooban niyo po ang siyang palagi namin gagawin at susundin sa aming buhay. Dalangin namin na pahayag niyo po ang iyong sarili sa amin, lubos pa namin kayo makilala, at ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Continuation pa rin po ito, mga kapatid, ng ating pag-aaral sa Book of Proverbs, or gleaning from the Book of Proverbs. Now, natalakay natin yung verses 1 to 5. Sa verses 1 to 5, yan ay patungkol sa suretyship. Pagkatapos sa verses 6 to 11, yan naman ay patungkol sa laziness, katamaran. Ngayon naman, verses 6 to 11, yun nga, yung laziness. And then verses 12, yeah, hanggang 14, patungkol sa wickedness, kasamaan. Walang sino mang tao ang aamin na siya'y masama. Meron ba? Meron ba kayong alam? Ang sabi kasi ng Proverbs chapter 20 verse 6, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? Karamihan sa mga tao, ang kanilang aaminin o ang kanilang ipagmamalaki at pangangalandakan ay yung sarili nilang kabutihan o kagandahang loob, hindi ang kanilang kasamaan. Walang aamin. Tulad ng Pariseo. Yung ginawa ng Pariseo. Maaring sa paningin ng iba, ang isang tao ay mabuti o mabait. Sino hong politiko ang magsasabi na siya ay masama? Hindi siya naboto kung sasabihin niya, ako'y masama. Hindi man aminin ng isang tao ang kanyang katutubong kasamaan, pero hindi niya may kakaila ito sa kanyang mga gawa. Sa mga gawa, makikilala ang isang tao na masama. Narito ang mga katangian ng isang taong masama. Tingnan natin yung kanyang characteristics ayon sa paglalahad ni Solomon, and then pagkatapos, tingnan natin ang kanyang magiging kawasakan o katapusan, or his demise. First, his characteristics, and then secondly, his demise. Verse 12. Ang taong walang kabuluhan. Taong walang kabuluhan. Sa King James kasi ganito ang sabi, a naughty person. Actually, the Greek word is Belial.
It means son of Belial. Yan. Ang isang taong masama ay anak ni Belial. Or sa ibang salin, sa Tagalog, taong walang kabuluhan. Ibig sabihin, walang silbi. Walang silbi sa Diyos, walang silbi sa tao. Walang saysay, walang kabuluhan, walang kwenta. Patapon ang kanyang buhay sapagkat siya'y taong walang kwenta. Son of Belial, worthless person, tulad ng mga anak ni Eli. Tinawag silang sons of Belial. Basahin natin yon sa 1 Samuel. Huwag niyo iwan itong ating teksto. Saglit lang tayo pupunta sa 1 Samuel chapter 2 verse 12. At ito ang sabi, now, the sons of Eli were sons of Belial. Sa literal English or other version, worthless persons. Mga walang halaga, walang kwenta, walang silbi sa Diyos at sa tao. Because they knew not the Lord. Kita nyo? Ang tao palang di nakakilala sa Panginoon, walang kwenta. Kasi, ano bang kasamaang ginawa nila? Mga korap ito eh. Ito yung mga anak ni Eli, mga saserdote po ito, mga nagtatrabaho at naglilingkod po ito sa loob ng templo. Sila po yung tumatanggap ng mga handog o haing mga susunugin ng mga Israelita. Ang ginagawa nila, pagka pinakuluan yung karne, hindi pa nasusunog yung taba, meron silang inuutusang alipin, pupunta doon sa naghahandog, tapos may daladalang tinidor na may 3 tusok. Itutusok doon sa karne. Kukunin na yon na hindi pa nasusunog yung taba. O kaya, pag kami maghahandog, isusugo nila yung kanilang alipin, hihingi na, kikikila na. Bigyan mo ng karne, yung 2 amo ko. Sabi, teka muna, hayaan nyo muna ako makapaghandog sa Panginoon. Ay, hindi pwede, bigay mo agad. Kung hindi, kukunin ko lahat yan. Ganon, kasama. Ito pa ang matindi. Ang matindi pang ginagawa nila. May mga babae doon sa labas ng tolda o tabernakulo na mga naghahandog sa Panginoon o nagsisilbi, sinisipingan nila. Siyempre, hindi naman siguro hayagan, dinadala nila sa kanilang mga kwarto at doon. Baka ginagahasa nila o kaya sinisipingan nila. At sasabihin, sige, hindi namin tatanggapin ang mga handog ninyo. Maaaring yung mga babaeng yun, kapapanganak lang at mag-aalay ng purification doon sa dambana o doon sa tabernakulo. Tapos, pagka nagugustuhan nila, yun, sinisipingan. Ganong kasama ang mga anak ni Eli. Mga priest yan, ha? Mga priest. Tingnan nyo, kahit sila'y priest, they knew not the Lord. Gaya sa panahon natin, maraming mga religyoso, maraming mga nagsisimba. Akala ninyo sila'y sa Diyos, but they knew not the Lord. They are sons of Belial. Mga reliyosong tao, but sons of Belial. Belial means the devil. Anak ng Diablo. Kung kaya't sabi sa John 8:44, kayo'y sa ama niyong Diablo at ang mga pita ng iyong ama ang inyong ginagawa. Yun. Kaya pala masasama sapagkat ang pita ng kanilang ama na Diablo ang siya nilang ginagawa. Yan ang katangian ng isang taong masama. Ang isang taong masama, walang pinakukundangan ng batas yan, lalo na hindi niya pinakukundanganan at nirerespeto, ginagalang at sinusunod ang batas ng Diyos. He is a lawless person, kaya masama. Ang taong masama ay makikilala sa pamagitan ng kanyang bibig, ng kanyang mata, paa, daliri, at puso. Balik tayo sa ating teksto. Sa verse 12, siya na lumalakad na may masamang bibig. Lumalakad na may masamang bibig. Doon pa lang sa bibig, makikilala mo na ang isang taong masama.
Ano lumalabas sa kanyang bibig? Ang bibig niya ay punong-puno ng pagmumura. Ang bibig ay palamura. Punong-puno ng panunumpa. Punong-puno ng kasinungalingan. Ng mga masasamang salita. Ng mga kabastusan. At mga pananalitang walang kabuluhan. Ang bibig ng taong masama ay namumusong laban sa Diyos. Ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. OMG. Ang dila ay matalas. Parang punyal. Parang knife. Patalim. Na ang mga salita ay nakakasugat. Ang mga salita ay nakakasakit, nakakapanakit ng kapwa, nakakasira ng reputasyon o dangal ng isang tao. Again, sabi ng ating talata, siya na lumalakad. Kahit saan siya kasi magpunta, pawang kasamaan ang dala ng kanyang bibig. Saan man siyang lugar magpunta, ang bibig niya ay masama. Saan man siya lumakad, dala-dala ang chismis para manira ng kanyang kapwa, para gawin ang paninirang puri sa kanyang kapwa. Yan ang taong masama. Verse 13. Tingnan naman ninyo ang mata, na kumikindat ng kanyang mga mata. Ay, hindi ibig sabihin kirat ito, ha? At may mannerism na kindat ng kindat, ganon. No? Now, this is a figurative expression. Na ibig sabihin, kinikindatan lamang niya ang kanyang mga kasalanang ginagawa. Yan. Ibig sabihin, binabaliwala lang niya ang kanyang mga kasamang ginagawa at hindi ho siya seryoso. Hindi niya siniseryoso ang mga kasamaan na kanyang ginagawa. Pinagtatawanan. At nasisihan pa, ha, na ang paggawa ng kasalanan at kasamaan para sa kanya ay isa lamang biro. He does not make any conscience of whatever sin he commits. He does not believe that every time he commits sin, God is offended. That God is hurt. Baliwala sa kanya. Kinikindatan lang niya. Wala siyang pakialam kung nasasaktan ba ang Diyos sa kasamaan at kasalanan na kanyang ginagawa o hindi. Wala siyang pakialam. Kinikindatan lamang niya yan. O kaya siya po ay nakikipagsabwatan sa kanyang sarili at ipinipikit ang kanyang mga mata laban sa kanyang sariling mga kasalanan at kasamaan. Ayaw niyang makita ang mga ito at makumbinsi ang kanyang sarili at ariin ang kanyang mga kasamaan at kasalanang ginagawa. Sarado ho siya sa anumang mga pagtutuwid at pagsaway. Kinikindatan ng kanyang mga mata ang kanyang mga kasalanan. Kinikindatan din niya ang kasamaan at kasalanan na ginagawa ng iba. Hindi lang yung kanyang sarili. Kinukonsinti niya at sinasang-ayunan pa. Kadalasan natutuwa pa nga siya, tumatawa pa eh. Gaya na sinabi naman dito sa Proverbs chapter 2 verse 14. Proverbs chapter 2 verse 14. Who rejoice to do evil. Yan ang taong masama. He rejoices to do evil and he delights in the frowardness of the wicked. Tagalog, na nangagagalak, nasisiyan siya, natutuwa sa paggawa ng kasamaan. At nangang-aaliw, naaliw siya sa mga karayaan ng kasamaan. Yun ang ibig sabihin ng kinikindatan ng mga mata niya ang kasamaan na ginagawa niya at ng iba o ng kanyang kapwa. Tuloy, balik tayo sa ating teksto, verse 12 pa rin. Na nagsasalita ng kanyang mga paa. Ito naman, mga paa. Ano ibig sabihin? Yung paa ba niya may bunganga?
Kaya nakakapagsalita yung kanyang paa. Maano, no? Matalinghaga yung mga pananalita dito ni Solomon. Figure of speech eh. Ibig sabihin, ang mga musyon o galaw ng kanyang paa ay may lingwahe o wika. May mensahe na kanyang ipinapahatid sa pamagitan ng kanyang mga paa. Tulad halimbawa, ang pagpapadyak o pagdabog ng mga paa ay nagpapahayag yan ng galit. Di ba? O kaya pagmamaktol. Yan. Ito pa ang kahulugan, talatang 18. An heart that deviseth wicked imaginations, ito, feet that be swift in running to mischief. Ayan. Tagalog, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Ang paa, ginagamit yan sa paglakad, sa pagtakbo. Ibig sabihin, itong taong masama, pag gumawa ng masama, madali, mabilis, agad-agad. Ang kanyang lakad patungo sa kasamaan. Ang paggawa ng kasamaan ay mabilis, nagdudumali. Yan ho ang ibig sabihin niya. Walang preno, wala man lang pakundangan, wala man lang pagdadalawang isip, gagawin agad. Kasi nga taong masama. Yan. Another meaning ng nagsasalita ng kanyang mga paa sa Proverbs chapter 1 verse 6. Proverbs chapter 1 verse 6 o 16. Proverbs 1:16. Sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan. Ayon. At sila'y nangagmamadali, ayon, sa pagbububo ng dugo. Ang masama, walang pakundangan na pumatayan. Kung pumatayan, parang pumapatay lang ng langgam o ipis. Hindi sila natatakot gumawa ng kasamaan. In other words, yun pong ibig sabihin. Pagbububo ng dugo, pagpatay ng kapwa. See? Walang awa. Yan ang taong masama. Balik tayo sa ating teksto, verse 13. Verse 13. Na nagsasalita ng kanyang mga daliri. O daliri naman ngayon. Kanina paa, nagsasalita. Ito naman, nagsasalita ng kanyang mga daliri. Sa English, teacheth, nagtuturo. Ano ibig sabihin? Ang mga daliri ng masamang tao ay nagpapahayag din ng mensahe. Ibig sabihin, direct, nagsasalita o teacheth, ibig sabihin, nagdadirect, nag-i-inform, nag-i-instruct, nagpapakita, nagsasalita, o kaya'y nagtuturo ng kasamaan. Sa mga daliri pa lang, makikita na. Diba nauso yung dirty finger? Bad finger. Bad finger, dirty finger is an offensive and obscene gesture. Widely recognized as a form of insult. Talagang taong masama, inventor ng kasamaan. Ano? Mantakay mo naka-invento ng ganung uri ng gesture o sign sa pamagitan ng middle finger, bad finger o dirty finger. Dahil ang tao po ay masama, ano ang kanyang idadirect? Ano ang kanyang i-inform? Ano ang kanyang i-instruct? Ano ang kanyang ipakikita? Ano ang kanyang sasalitain? Ano kaya ang kanyang ituturo? Walang iba kundi pawang kasamaan. Yun, ang direksyon niya palagi. Papunta sa kasamaan. Palibasa ay taong masama. Walang kwentang tao yan, walang kabuluhan yung ganyan, sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Solomon. Verse 14, pagdaraya ay nasa kanyang puso. Ito naman, puso. Kanina, bibig, paa, mga daliri, mata. Ngayon naman, puso. Pagdaraya ay nasa kanyang puso, siya'y laging kumakatha ng kasamaan. Nabanggit din yan in verse 18. Puso na kumakatha ng masamang akala.
Isa sa mga kasalanan na kinasusuklaman ng Panginoon. At yan ang isusunod natin next Sunday. 7 mga kasalanan na kinasusuklaman at kinamumuhian ng Panginoon. Kabilang dyan yung puso na kumakatha ng mga masasamang akala o plano o katha. Alam nyo, ang taong masama, anong tawag dito? Madalas, na pagkakamala natin pagka balbasarado, bigotilyo, mukhang terorista, ang damit niya ay parang damit na hindi maganda, luma. Ang tingin natin, taong masama yun, di ba? Mali. Ang taong masama, mga kapatid, ay hindi po nakikilala yan sa kanyang itsura. Kadalasan ng mga taong masasama, nakabarong Tagalog po yan. Nakakot enta yan. Mga gwapo yan. Mga gwapo, magaganda, mga mukhang anghel. Yan. Nakakotse pa yan. Kulay red. Yan. Mainhin. Malambing. Pag magsalita, malambing. Malumanay. Kaya nakaka-scam. Yan. Nakaka-scam eh. Di ba? Diyan tayo nagkakamali. Tumitingin tayo sa itsura eh. No? At doon tayo humahatol. Ayon sa panlabas na anyo. Pero ang kasamaan, sabi ng Bible, nagmumula sa puso. Ang puso ng tao ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Sabi ng Panginoon, Jeremias 17, talatang 9. Walang iba, kundi ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. At ang Panginoon ang nagsasabi na yan taong yan ay masama. Kaya nagkakamali tayo. Maaari tayo magkamali sa ating paghatol, sa ating paghusga, sa ating kapwa. Dapat tayo matol ng tamang paghatol. Huwag agad tayo magko-conclude. Kung mumukhang terorista terorista na. Diba? Hindi natin alam, ang mga masasama, nandyan sa Senado, nandyan sa Kongreso, nasa gobyerno, nasa Malacanang, nasa mga paaralan, nasa mga simbahan. Diba? Kala nyo, mga masama, nasa bilangguan lang? Hindi Para masama, hindi nakakulong, malaya. Malaya silang nakakagawa ng kasamaan. Sabi ko nga sa inyo, mga nakakurbata pa yan. Nakabarong Tagalog po yan. Yan. Kahit saan dako ka magpunta, lumalakad ho yan eh. Kahit saan yan. Parang si Satanas, nung tinanong ng Panginoon, Satanas, saan ka galing? Sabi ni Satanas, paparuot, paparito. Akyat panaog, si Satanas. Pupunta doon sa langit, pupunta doon sa lupa. Ganun eh. Ang mga tao po ngayon, mga kapatid, ay walang pinagkaiba sa mga taong nabuhay sa panahon ni Noah. Tingnan natin ang sabi ng Biblia tungkol sa mga tao sa panahon ni Noah. Genesis chapter 6, verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Bawat katha, Genesis 6:5. Bawat katha ng isipan o kaisipan ng puso ng tao ay pawang kasamaan. Patuloy na kasamaan. You see? Kaparehas ng sinabi ng Proverbs. Ating teksto. See? Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. Panahon ho yan ni Noah. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso
ay palagi na lamang masama. Kasi nga ang tao masama. Ngayon, may pinagkaiba ba yung mga tao sa panahon ni Noah? Sa ating panahon? Wala. Parehong-pareho. Ngayon, kung paano nilipol ng Panginoon mga tao sa panahon ni Noah, ganyan din, lilipulin din ng Panginoon mga tao sa ating panahon dahil sa kasamaan. Hindi na kaya ng Panginoon, hindi na maatim yung kasamaang ginagawa ng mga tao. Kaya nagtakda na siya ng araw para hukuman at hatulan ng mga tao at sila'y parusahan. Lahat ng kasamaan ng tao ay nanggagaling sa puso, sa loob. At yan ay maliwanag na itinuro at ipinahayag ng ating Panginoong Sus sa Mark chapter 7 verse 21. Mark chapter 7 verse 21. Ganito po ang sabi, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan, lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. Hindi lang to nanggagaling sa puso ng tao, hindi lang to marumi, masama, nakakahawa pa. Yun ang matindi. Dahil pang COVID-19. O anumang uri ng virus na nakakahawa, matindi ang kasalanan. Nakakahawa. Kumakalat. Lahat yan nanggagaling sa loob, sa puso ng tao. Kaya naman sinabi, pagdaraya ay nasa kanyang puso, siya'y laging kumakatha ng kasamaan. Walang katigilan. Hindi mapigilang kumatha ng kasamaan. Araw at gabi. Kapag ang puso ng tao ay factory ng kasalanan. Balik tayo sa ating teksto. Isa pang katangian ng taong masama, siya ay naghahasik ng pagtatalo. Verse 14, siya'y naghahasik ng pagtatalo. Ang taong masama, hindi siya peacemaker, siya po ay troublemaker. Ang gusto puro kaguluhan, gulo, away, strife. Yan. Kaya kahit na i-deny ng tao na hindi siya masama na siya masama sa gawa makikita Isang halimbawa ng taong masama, alam nyo, sabi ng Bible, basahin natin sa Proverbs 16. Example, Proverbs chapter 16, verse 28. Another description, characteristics, identification ng taong masama. 16 verse 28. Ito, pakinggan nyo. Ang magdarayang tao, ayan, ay nagkakalat ng pagtatalo. Di ba? Magdarayang tao. Sa English, a froward man soweth strife. Ito pa. And a whisperer separateth cheap friends. Ano yung whisperer sa Tagalog? At ang mapaghatid dumapit. Ano yun? Chismoso at saka chismosa. Mahilig sa chismis. Maritoni at marites. See? Yun po, malalim yung Tagalog mapaghatid dumapit. Dahil sa kanyang pagiging chismoso, chismosa, nakakasira siya ng mga kaibigan, nakapaghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Hambirang tao to. Nang wawasak ng friendship. Ang taki mo, magkaibigang matalik, napaaway niya, nagkagalit. Bakit? Dahil sa chismis. Pagkakalat ng mga balita na hindi naman totoo.
Sino magsasabing hindi ka masama? Kung chismoso ka, chismosa. Pag may didinayan, yun, taong masama. Verse 29, ang taong marahas ay dumadaya sa kanyang kapwa at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. 30, ayan, ikinikindat ang kanyang mga mata upang kumatha ng mga magdarayang bagay. Siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. Yan ang larawan ng taong masama ayon sa Biblia. Isa pang halimbawa ng taong masama, yung forward man, hati dumapit, chismoso, chismosa, yung manlilibak, taong mangangantyaw, taong mahilig mang asar ng kanyang kapwa, scorner, scoffer, taong masama ho yun sa Bible. Tulad nung nakatunggali kong taking sovereign grace scoffer Talagang nagpapaliwanag ako, kinakantsawan, tinatawanan ako. Paano ko nasabi yun? Ha, ha, ha. Sasagot siya sa akin, ha, 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 ha. Tapos magpapadala pa ng emoji na nakatawang, malaki bunganga. Sabi ko, nagpapaliwanag ako sa iyo Pinagtatawanan mo ko. Akala ko bang gusto mo rito sa discussion na ito ay katotohanan? Ang dami ko na-encounter na ganyan. Hindi man niya aminin, categorize siya sa pinag-aaralan sa Proverbs na taong masama. Basahin natin ang Proverbs 22:10. Kasi naghahasik siya ng kaguluhan. Naghahasik siya ng pagtatalo. Proverbs 22:10. Tsaka hindi naman niya aminin yun, masama siya Pero sa ugali niya, sa gawa niya, tao siyang masama. Sabi rito, itaboy mo ang manglilibak at ang pagtatalo ay maalis. Kita nyo? Yung manglilibak, creator yan ng pagtatalo o strife. Again, ang sabi ng ating teksto, siya'y naghahasik ng pagtatalo. Sino? Yung taong masama. Example, scorner, manglilibak. Oo, ang pagkakaalit at pagduwahagi. Nang duduhagi siya ng kanyang kapwa ay matitigil. Kaya dapat layuan yung ganong klaseng tao. Kaya ayoko na makipag-usap sa ganon Hangal yun. Sabi ni Solomon, ang ganong klaseng tao, scorner ay hangal. Sapagkat ang manglilibak, ang manlalait na tao, ang naghahamak ng kanyang kapwa, ay humahamak sa karunungan at turo. Ang intention ko, magbahagi ng turo, ng karunungan. Pinagtatawanan niya Sa halip na pakinggan muna niya, alamin muna niya, binabara na agad ako. Hindi pa naman niya alam ang buong storya. Hindi pa naman niya alam yung the root of the matter. Binabara na agad ako. Hangal na tao ho yung ganon. Hindi ho pantas ang taong ganon. Ang pantas, makikinig yan. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. But a fools despise wisdom and instruction. Fools hate knowledge. Proverbs chapter 1. Basahin natin ulit yun. Proverbs chapter 1, look at in verse number 22. O verse 7 muna. Proverbs 1:7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Pati kapwa, pati nagtuturo ng karunungan at turo, hinahamak niya. Doble-doble kahangalan niya. Verse 22. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya, scoffer, scorner, ay maliligaya
sa panunuya. Kita nyo? Natutuwa pa siya sa panunuyang ginagawa niya. Tuwan-tuwa pa siya. Ayaw niya ng kaalaman, katotohanan. At ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman. Fools hate knowledge. Ang haba-haba ng paliwanag ko, hindi man lang binasa, hindi man lang inintindi, hindi man lang inunawa. Sumagot agad. Sabi ko, haba ng sagot ko sa iyo. Ang bilis mo namang sumagot, nag-reply agad. Binasa mo ba? Ay pagka ganun, nako. Huwag mong kakausapin ganun tao. Ang hirap pa namang mag-type. 2 daliri lang. Ito pa. Tapos hindi naman pala babasa, hindi naman iintindi, hindi naman uunawain. Hindi, wag na. Nako. Wag mo nang ibigay ang perla sa mga baboy at mga aso. Tatapak-tapakan lang nila yan, yuyurakan lang nila yan. Sayang ang perlas. Maigi pang layuan mo na lang. Di titigil ang strife. Tandaan niyo mga kapatid, huwag kayong magsasayang ng oras sa mga taong walang kabuluhan. Mga walang kwenta. Sayang ang oras. Naughty person, sons of Belial, worthless persons. Layuan, iwasan niya. Wala tayong mapapalad at mapapakinabangan. Yan ang wisdom, ha? Apply natin yan. Para walang gulo. Pag ginawa niyo yan, ginawa natin yan, titigil ang gulo. Ngayon, paano pastor? Hindi ako tantanan. Lagi akong pinupuntahan sa bahay. Di pa barangay mo. Bera yan. May mga ganun tao, no? Nilalayuan mo na, habol naman ang habol sa iyo. Talagang, anong tawag dyan, annoying person. Ayaw mo na nga ng gulo, gusto mo lang kapayapaan eh. Yung taong yon, patuloy pa rin akong binabakbakan sa Facebook. Walang katigil-tigil. Dapat yun, humarap siya. Kung papatulang ko yun hahamunin ko na lang siya ng discussion talaga at ila-live stream. Yan. Kahit dun sa kanilang lugar. At imbitado lahat ng mga miyembro niya. Imbitado lahat ng mga kaibigan niya, mga pastor. Ganun dapat. Harapan. Banat ng patalikod Yan. Duwag yung ganun. Hinihintay ko lang na magyaya siya na mag-discussion kami. Kakapag-discussion ka ba dyan sa Facebook, sa Messenger? Type lang. Walang kwenta yan. Ganda harapan. Yan. Pag siya ay nag-invite, hindi ko tatanggihan yan. Minsan hindi mo malaman kung anong sagot ang isasagot mo sa isang taong hangal. Katulad nito mga kapatid, anong mas mainam na sundin? Buksan natin sa Proverbs 26. Pagka may na-encounter kang taong hangal, mangmang, taong masama, taong manlilibak, manunuya, na ang hilig ay pagtatalo, away, no? Hindi ka tinatantanan. Ano magiging reaction mo? Yan. Sabi sa verse 4 ng Proverbs 26, huwag mong sagutin ang mangmang. Nang ayon sa kanyang kamangmangan. Bakit? Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Dito, wag sagutin. Bakit sabi sa talatang 5? Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Bakit? Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Alin dito ang sasagot ko? Alin dito sa dalawa? Payuhan ninyo ako. Alin dito? Ano sa palagay nyo? Payuhan nyo ako mga kapatid.
Susundin ko ba yung verse 4? O susundin ko yung verse 5? Kailangan ng wisdom dyan. Wisdom. Ngayon, ganito eh. Pag sinunod ko yung verse 5, sagutin mo ang mangmang. Alam mo na, mangmang eh, no? Papatulan mo pa. Sasagutin mo ayon sa kanyang kamangmangan. Verse 4, verse 4. Sinagot ko yung mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Ano mangyayari sa akin? Magiging kagaya rin niya ako. Totoo yun mga kapatid. Mahahawa ka sa kanyang kahangalan, sa kanyang kamangmangan, sa kanyang foolishness. Kasi yung ganyan mga taong foolish, manunuya, manlilibak, maasar ka lang dyan eh. So pag ikaw'y naasar, mapipikon ka, papatulan mo, gagayahin mo. Kung ano yung ginagawa niya sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanya. Sinagot ko siya in a civil manner. Okay? Magalang, maayos. Nagpapaliwanag ako. Sinagot niya ako ng kabastusan, kabalbalan. Sinagot niya ako ng walang respeto, walang paggalang. Bastos. Sabi ko sa kanya dapat pag ikay sasagot in a proper manner. Sabi ba naman sa akin pamaner-maner ka pa. Yung mga tinuturo mo, puro heresy, extreme. Kala ko kabaro, kala ko sovereign gracer, bastos na sovereign gracer pala yung kausap ko eh. Son of Belial pala worthless person. Ang inaasahan ko sana, palitan kami ng kuro-kuro, discussion, binakbakan agad ako eh. Hindi ko naman siya kilala. Hindi rin naman niya ako kilala. Galit na galit siya sa akin. Hindi pa naman kami nagkakaharap. Personally, hindi nga kami nagkakausap eh. Hindi ko siya kilala, pero naging friend ko kasi kala ko nga sobrang grace. Tinanggap ko ng maayos bilang tao. Tapos babakbakan lang pala ako. Bastos, di ba? Tapos sa Facebook pa, sisiraan ka. Cyberbullying ang tawag ko doon. Cyberbullying. Binabanggit pa niya pangalan ko. Pinopost pa niya. So talagang gusto niya akong gibain. Gusto niya akong siraan. Palabasin ako ang taong masama. Hindi siya. Pero ang lumabas, sa pamagitan ng ugali niya, ayun, ang na-expose yung kanyang masamang ugali, hindi yung heresy ko. Ginagawa daw niya yon to defend the truth, para expose ang mga maling turo, heresy. Hindi niya alam, ang na-expose yung kasamaan ng kanyang puso, yung kanyang kawalangian, yung kanyang kabastusan. Yeah. Walang respeto sa kanyang kapwa. Hindi nakilala ko siya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tinapos ko na Sabi ko, kung ganyan palang ugali mo, tapusin na natin. Hindi ka naman pala interesado sa katotohanan. So, sinunod ko yung sinabi ni Solomon. Layuan mo. Ang taong manunuya, manlilibak, at titigil ang pagtatalo. See? Pagka ganon, pag pinatulan mo yan, talagang dapat niyang katapat, isa ring hangal. Dapat ganon. Yung gagawin niya sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanya para pahiyain mo siya. Kaya ko naman gawin yun Kasi hindi maganda, hindi tama. Kaya mas mabuti pa, ito na lang verse 4, ang susundin ko. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Hangal sa hangal, maglalaban. Siraulo sa siraulo. Magsasagutan. Ganyan ang nangyayari sa debate. Pagka ang kausap mo, hangal, hindi taong pantas. Hindi marunong ng proper decorum. Ganyan ang mangyayari. Magiging hangal ka rin. Pag tumaas siya ng boses, tataas ka rin ng boses, di ba?
Pag nagsabi siya ng masamang salita, magsasabi ka rin ng masamang salita. Gaganti ka eh. Pag sumigaw siya, sisigaw ka na rin. Pag hiniya mo siya, gaganti ka rin. Hihiyain mo rin siya. See? Pati parehas na kayong hangal. Kaya wise, itong counsel ni Solomon. Wise. Kung kinakailangan, sundin yung verse 5, wisdom ang kailangan dyan sa tamang panahon. And I think, susundin ko ang verse 5 sa tamang forum, hindi sa Facebook. Willing ako pumunta sa kanilang lugar. Imbitado lahat ng mga miyembro niya. At lahat ng mga kakilala niyang pastor, imbitahan niya. Mag-discussion kaming dalawa. Ganon. I-live namin yan, live stream. Okay. Nang sa ganon, matigil na yung kanyang pagiging pantas na akala niya pantas siya eh. Okay? Baka siya ay maging pantas na saganang kanya. So yan ang katangian ng taong masama. Hindi tayo nang bibintang ha, hindi tayo basta-basta nag-aakusa. Bata yan sa itinuro ni Solomon. See? Mga example ng mga taong masasama, mga chismosa, masama yan eh. Yang nanlilibak ng kanyang kapwa, naninirang puri, masama yan. Okay? Ngayon, pansin nyo mga kapatid, ang lahat ng mga katanging ito ng isang taong masama ay kapareho lamang po at wala hong pinagkaiba sa binanggit ni Pablo tungkol sa taong makasalanan, Hudyo man o Hentil, sa Romans chapter 10. Basahin natin. Romans chapter 10. Umpisa natin sa verse 9. Romans 3 chapter 3 verse 9. Ano nga? Tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila? Ang kausap dito ni Paul, mga Hentil, Romano. Sino yung mabuti kaysa kanila? Mga Hudyo. Yan. Romans 3:9. Tayo nga, o ano nga? Tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila? Hindi. Walang mabuti. Sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Grego na silang lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Hudyo man o Hentil. Verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. 11, walang nakatatalastas. Walang humahanap sa Diyos. 12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. 13, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Yan yung bibig. Diba? Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanyang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang mga salita, parang kala mo ay kamandag ng ulupong. Napakasakit magsalita. Nakakasugat, nakakasakit. May lason. Nakakamatay kung minsan. 14. Ang kanilang bibig, ayan, ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Mga paa naman. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. 16. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Nanggigiba ng kapwa, binabagsak. Kaya mangyayari din sa kanila kagibaan at kahirapan. 17. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. 18. Walang pagkatakot sa Diyos. Yan ang pinaka-base dyan. Kaya ang tao masama, wala kasi siyang takot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. 19. Last, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Yan ang nararapat sa taong masama, hatol ng Diyos. Anong nakita natin?
Bukod tangi ba yung Proverbs? Bukod tangi ba yung masamang tao sa Proverbs? Hindi. Kaparehas din yan ng Romans 3. So, ibig sabihin, bawat tao, ikaw at ako, tayong lahat ay masama. Nobody is exempted. Walang mabuti sa paningin ng Diyos. Lahat masama. We are all guilty sinners, vile and vain, vile and base. No goodness of our own we bring. We are sinners, vile and base. He takes a sinner, vain and wild, and makes him us a little child. Subdues his will, and guides his feet, and draws him to the mercy seat. Yun lang ang ginawa sa atin ng Panginoon. Wala tayong pinagkaiba sa mga taong masasama. Wala. Ewan mo sasabihin, hindi ka masama. Ba't ka naligtas? Nililigtas ng Diyos. Tao makasalanan, tao masama, tao marumi. Pare-pares tayo. Ano nililigtas ng Diyos? Mga mababait lang, mga mabubuti? Walang mabuti. Lahat ng mga nasa langit ngayon, mga kapatid, mga taong hindi ho yan, mga mabubuti, mga mababait. Mga taong masama. Na naligtas lang sa biyaya ng Panginoon. Hinugasan sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, sa katapus-tapusan, last point, ano ang magiging kapalaran, ano ang magiging kahantungan ng taong masama? Ayan na, nabanggit na hatol ng Diyos. Pero puntahan natin ulit yung Proverbs. Balik tayo sa Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. Verse 14 o 15. Kaya't darating na bigla ang kanyang kasakunaan, sa kabiglaan ay mababasag siya at walang kagamutan. Ang problema kasi sa mga gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng masama, akala nila kasi sila ay makakatakas. Akala nila hindi sila mananagot. Kaya kita niyo mga politiko, kung gumawa ng kasamaan, disenteng kasamaan ha, pero masama pa rin yun. Hindi mo madikdik, hindi mo ma-pinpoint eh. Magaling kasi gumawa ng kasamaan. Palihim, patago. Yeah. Maniwala ka, malilinis lahat yan. Sama mo na rin, mga pastor. At mga nagsasabing Kristiyano. Sabi ko nga sa inyo, walang exempted eh. Akala ng mga gumagawa ng kasamaan, kaya daring kung gumawa ng kasamaan, hindi sila mananagot. Hindi nila haharapin ang kaparusang nauukol sa kanila. Yan ang naobserbahan ni Solomon din. Kaya lang hindi sa Proverbs, Ecclesiastes. Basahin natin ang Ecclesiastes chapter 8. Babalik ulit tayo dyan ha. Hindi pa tayo tapos. Ecclesiastes chapter 8. Tingnan nyo sa talatang 11. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya akala nila, ay libre na ako. Ay, hindi masama ang ginawa ko. Kasi walang nangyaring hatol o parusa. Di ba nga ganyan? Ganyan sa mga, karamihan sa mga driver. Walang bawal. Sige lang, diretso mo na, walang bawal. Pag nahuli, di bawal. Pero pag walang muhuli, hindi bawal. Kaya akala nila, tama yung ginagawa. Gagawin pa rin yun, paulit-ulit. Kasi nga, walang pumuhuli. At kahit naman mahuli, hindi rin nadadala eh. Idaan sa lagay. See? Wala eh. Kaya ganyan mga politiko natin eh. Karamihan dyan, gumagawa yan ng bihira. Diyan nala sa DPWH eh. Papagawa ng kalsada, ang tagal-tagal.
Di pa natatapos. Hanggang ngayon, traffic pa din. Ang bihira. Tapos yung ginawang kalsada, baku-baku rin, alun-alun. Substandard. Gagawa rin lang ng kalsada, hindi pa pagbutihin eh. Oh. Sinong ipinanganak kahapon para hindi maniwalang ang laki ng corruption dyan? Ha? Alam naman natin yan, itong bansa natin punong-puno ng corruption eh. Walang makakapag... Yung ipinanganak lang kahapon ang hindi nakakaalam yan. Na itong Pilipinas, ubod ng bulok, ang gobyerno bulok. Kahit sinong Pilipino, tanungin mo. Ang hindi naniniwala na ang gobyerno'y bulok, yung mga taga-gobyerno. Hindi sila aamin. Sasabihin pa nila, ay, asa na ebidensya nyo, patunayan ninyo. Wala nga tayong ebidensya. Nakikita sa resulta eh. Wala, talo tayo. Kasi magaling silang gumawa ng kasamaan. At wala silang nararamdamang guilt feelings. Wala. See? Yan ang mga tao masama. Expert na. Ang mga konsyensya nila ay nahirinuhan na. Sintigas na ng, hindi ba to eh? Bakal. Paulit-ulit na pangurakot. At yun ang pinakakain nila sa kanilang pamilya. Hindi sila tinatablan ng kahihiyan. They do not make conscience of every sin that they commit. Yan ang taong masama. Worthless. Son of Belial. Di sana kung lahat yan may konsyensya, maunlad na Pilipinas. Ilang taon na ba itong Pilipinas? Ba't tayong mga Pilipino mahirap pa rin? Wala asenso. Pag maghanap ka nga ng trabaho, hirap-hirap maghanap ng trabaho, kahit tapos na eh. Naka 4-year course na eh. Hindi pa rin makahanap ng trabaho. Ang mga bilihin, naku po. Walang patumangga na taas ng taas. Takin niyo yung broccoli lang eh, kalit-lit lang nag 130 pesos. Kulang pa sa aming mag-asawa yun eh. Kaya naman kami bibiling broccoli. Masustansya kasi yun eh. Anti-cancer yun eh. Eh sa misis ko kulang pa eh. Makikihati pa ako. Ang mahal. Sabi ko, ba't ganito sa ating bansa, no? Dapat yung mga basic commodities, dapat mura yan. Hindi dapat mahal yan. Wala na pagkain. Krudo, gasolina. Grabe, ang mamahal. Sa Amerika, tinatapon lang ho ang mga pagkain. Oh. Meron kami napanood doon sa Facebook eh. Ang dami ng follower eh. Si Inday. Baka akala nyo mga kapatid, hindi naman yun pulubi. May kaya naman yung mister niya. Ang ganda ng bahay nila. Nagbabasura! Ang tawag pala dyan, disente sa atin, basurero. Sa kanila, ano yung tawag doon? Ano yun? Diver. Yun. Dump site diver ba yan? Dumpster. Yeah, dumpster. Dumadive sa basurahan. Ay, hindi ka naman madidiri. Ang bihira, mga nakabalot pa yung mga pagkain eh. Sariwa pa, tinapo ng grocery, supermarket. Kasi hanggang 5 araw lang yun. Papalitan na lahat nila yun. Habang pinapanood ko nga saan, kaya dito mayroong ganyan. At ako'y dadive na. Pambihir. Pati appliances, hindi pa sira. Kahit di ka na maghanap buhay na buhay ka na. Mga sala set, mga sopa, mga TV. Dito madidiri ka. Bakit? Puro uod eh. Puro dumi. Bihira. Dumi ng tao, dumi ng hayop. Bakit doon, hindi ka mahihiyang dumive sa basurahan. Ang lilinis. Tinatapon lang. Pero itong American to. Mura kasi. At saka nakakaya pagka ipamimigay.
Nakakaya daw. Babagsak ang parang bang, ewan ko, ano bang naisip nila doon na parang kung ipamimigay naman daw para magiging cheap naman. Ibig sabihin, tayo mga Pilipino, mga cheap. Sa amin yung pamigayan. Tuwa kami. Hindi naman nila maipadala yan dito Malayo to, isang buwan, abuti, di bulok na. Biro mga chocolate. Kamamahalan chocolate dito doon tinatapon lang. Mga gulay, mga prutas, mga berries. Mahal ng berries dito. Grabe. Sa kanila, sari-saring berries, mamili ka pa. They can afford. Ba't ganito ang ating bansa, no? Kasi corruption. Corruption yan. Hindi umunlad itong ating bansa Tapos, walang nakukulong. Wala. Kaya libreng-libre silang mangurakot, mangurap. Walang nakukulong. Kung may makulong man, moro-moro yon. Kunyari lang yun, nakakalabas din pagdating ng gabi. Sa halip na ikulong, hospital arrest. Yung kalukuhan yan. House arrest. Kasi mayayaman. Mga mahihirap, doon kayo sa bilangguan, mabulo kayo doon. Walang higaan. Isa lang ang banyo doon, isa lang inodoro doon, sama-sama kayo doon. Bulok, talaga bulok. See? Tuloy natin ang basa. 11, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi sinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasama. Tuloy ang kaligayahan sa paggawa ng kasamaan, sa pangungurakot, sa paggawa ng kasalanan. Hindi napaparusahan Ngayon tayo, gagaya. Wala naman nakakakita Sige. Tanda natin to, verse 12. Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na isang daan. Paulit-ulit Kasi nga hindi napaparusahan Kala niya, lusot na siya At humaba ang kanyang buhay sa paggawa ng kasamaan, gayon may tunay na talastas ko na ikabubuti nilang nangatatakot sa Diyos na nangatatakot sa harap niya. Dito tayo sa may takot sa Diyos. Huwag tayo gagaya. Kung hindi na parusahan ba't sila yung mayaman? Magagayahin mo. Yung tatay niyan mangungulimbat. Mga magulang niyan, mga swindler, kurap. Kaya sila yumaman. Sabi na, hindi na uso yan. Yung ganyang mga anong tawag doon? Yung reputasyon. Importante, mabuhay ka. Managana ka. Sabi nga, if you cannot beat them, join them. Isa lang ang buhay. Kaya tayo magpakasaya, magpakasarap, magpakaligaya. Yan ang motto ng mga taong masasama. Eat, drink, and be merry, for tomorrow you shall die. Dito tayo sa may takot sa Panginoon. Hindi tayong gagawa ng kasamaan. Kasi verse 13, ganito ang sabi, ngunit hindi ikabubuti ng masama. Tandaan natin yan. Hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Sa madaling salita, hahatulan din sila ng Diyos. Kung hindi man sila hatulan dito sa lupa, ng pamahalaan, ng gobyerno, at hindi binigay sa kanilang kaparusahan, hindi ko sila makakatakas sa Diyos. Lahat ng mga gumagawa ng kasamaang yan, makalusot man sila dito, hindi sa Diyos. Pagbabayarin sila ng Diyos. God will get His own justice. He will avenge Himself. Masyado ng pangyuyurak sa Panginoon. Masyado ng pangalipusta. Masyado ng winasak ang dangal niya nitong mga taong masama. God will get His revenge.
may araw din yan. Kala nila. Minsan kasi nakakasama na ng loob mga kapatid, yung mga binoto natin mga politiko, tulad niya, next year na naman, boboto na naman tayo. Parang wala ka na mapili eh. Basta lang masabi na bumoto ka. Ang mga iluluklok natin, ano kayang klase? Mga mabubuti, may mga takot talaga sa Diyos. Pag sinabi man ang tao may takot sa Diyos, hindi gagawa ng kasamaan yan. Yun yung tao may takot. Kunyari lang yun eh. May takot daw sa Diyos, maka-Diyos daw. Makapera. Oo nga, maka-Diyos pala. Tama. Yung Diyos nila pera. Maka-Diyos. Pera ang kanilang Diyos. Mananagot sila. Ang kasamaang ginagawa ng taong masama ay mangyayari din sa kanya. Kasamaan para sa taong masama. Psalm 34 verse 21. Psalm 34 verse 21, papatayin ng kasamaan ang masama. See? God will by no means clear the guilty. Exodus 34:7. Basahin ko muna Psalm 34:21 para sa kapakanan ng mga nagbubuklat ng Biblia. Psalm 34 verse 21. Papatayin ng kasamaan ang masama. Kita nyo? Hindi na masama ang masama. Sige, damihan nyo pa. Sige, mag-enjoy kayo sa paggawa ng kasama na akala ninyo ha. Lulusot kayo, akala ninyo hindi kayo mananagot, akala ninyo hindi pagbabayaran yan. Sisingilin din kayo ng Diyos. Aanihin yan. Kasamaan din ang igaganti sa inyo. At silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may sala. In other words, hindi sila pawawalang sala ng Diyos. Exodus 34:7, God will by no means clear the guilty. Ang guilty, pananagutin ng Diyos. Hindi niya pawawalang sala. Sigurado yan. So, anong lesson na makita natin dito, mga kapatid? Unang-una, huwag tayong gagaya sa kanila. Huwag tayong tutulad sa masama. Huwag tayong magpakasama. Huwag tayong maging mga masama. Iwasan natin sila. Iwasan natin. Huwag natin boboto yung mga politikong masama. Ngayon, kung tatanong, sino ho pastor? I-recommenda ninyo. Bahala kayo ang mag-isip, kayo ang mag-aral, magsaliksik. Ako rin, di ko rin alam kung sino boboto ko. Parang aaga naman itong aking preaching tungkol sa election. Hindi, kasi tugma sa ating topic kasamaan Kaya nabanggit ko lang. Yan. Iwasan. Last two verses, Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Verse 10. Ito, dapat natin gawin, sabi ni Solomon. Proverbs chapter 1, verse 10. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, masama, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin. Tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo. Tayo'y mga kubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Pati mga righteous at mga inosenteng mga tao, dadamay. 12, sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol at buo na gaya ng nagsibaba sa lungaw. Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ayan, ang mga alok, pang-akit, imbitasyon ng mga taong masasama. Ikaw ay makipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anong dapat gawin? 15, anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. 16, sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, madamay ka pa. At sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo, mapahama ka pa.
sapagkat walang kabuluhang naladlad ang silo sa paningin ng alinmang ibon, at binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Ganyan ang mga lakad ng bawat sakim sa pakinabang na nag-aalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. And then, pag tinuloy niyo pang basa, ang karunungan ay nananawagan para sumunod sa katwiran, para mahalin ang karunungan, ang kaalaman, ang pag-unawa, dahil pagkahinamak, darating ang kalamidad, ang kaparusahan, agad-agad. Yun yung sinasabi ng ating teksto. Kaya darating na bigla ang kanyang kasakunan sa panahon hindi niya inaasahan. At bigla-bigla yan, kabiglaan ay mababasag siya, dudurugin siya, na wala na siyang silbi, wala na siyang pakinabang, at hindi na siya makakagawa ng kasamaan. Wala nang remedyo. Yan ang nakakatakot sa mga gumagawa ng kasamaan. Palibasa, wala nang silbi, talagang tutuluyan na sila ng Diyos. Wala na silang pakinabang. Let us condemn wickedness. Kung tayo tutulad, kung ikaw ay guro, kung ikaw ay empleyado, o kung saan ka man, huwag kang tutulad. Nakaw sa mga kasamahan mong gumagawa ng kasamaan. Huwag mong gagayahin yan. Kahit na makita mo, umaasenso, yumaman, dahil sa mga kickback, corruption, may Diyos. Tanda natin may Diyos. Ang dapat gawin ng masama, talikuran ng kanyang kasamaan. Let the wicked forsake his way. Isaiah, last verse, 55 verse 7. Isaiah 55 verse 7. Yung ganitong message, maganda i-preach ito, ituro ito sa kulungan. Jail ministry. Para malaman nila. At maganda rin i-preach ito sa Kongreso at saka sa Senado. Kung ako bibigyan ng pagkakataon mag-preach doon, ito ipipreach ko eh. Alam nyo, makakatakas kayo sa ginagawa nyo. Bibigyan natin sila ng warning. Isaiah 55, verse 7. Last verse. Sana nga ay tumalab itong mensaheng ito sa mga nakikinig. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso. Tayo po'y dumulog na sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, maraming salamat po sa iyong mga ginintuang salita. Pinayag sa amin bilang paalala na dati rin kami ay mga masasama, wala kaming pinagkaiba, mga makasalanan, mga marurumi, mahalay, at tampalasan, suwail. Pero salamat po, dahil sa inyong malaking awa at biyaya, kami binago nyo. Kami naging mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoong Diyos, sa kabutihan nyo sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Sa kaligtasan na ipinagtalim sa amin. Tulungan nyo po kami na gawing kasangkapan, instrumento na ipangalat ang kabutihan, ang katwiran, ang kabanalan, ang katotohanan. Patawarin nyo kami sa mga pagkukulang namin. Kung minsan, Panginoong Diyos, kami nakakalimot, nakakaligtaan namin na gumawa ng tama at mabuti. Tulungan nyo kami gamitin na may tama rin namin ang aming mga mahal sa buhay. Mga anak namin, turuan sila ng kabutihan at hindi ng kasamaan. Sawayin pagka gumagawa ng masama at hindi tama. Paalalahanan, turuan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na gawin nyo kaming kasangkapan at instrumento. Tulad sa mga kabataan, na sila i-guide namin sa landas ng katotohanan, katwiran,
at kabanalan. Maturuan sila, Panginoong Diyos. Kaya dalangin namin na pagpalain niyo pa ang iglesyang ito, Diyos. Kami inyong kasangkapanin. Pinapanalangin namin ang aming gobyerno. Sana po, Panginoong Diyos, maawa kayo. Bigyan niyo po sana ng karunungan, kaalaman ang mga namiminuno sa amin. Nagawin naman sana nila ang tama, ang matuwid, ang kabutihan, at hindi kasamaan. Marami sa mga kababayan namin ang naghihirap dahil sa kanilang korupsyon. Pinapanalangin namin, O Diyos, na tanggapin nawa nilang kaparusang nauukol sa kanila. Naway malaman nila na may Diyos na makatarungan, matuwid, banal, at hindi niyo po hahayaan na ang kanilang mga kasamaan ay makakalagpas at sila makakatakas. Umaasa kami, Panginoong Diyos, na itataguyod pa rin ninyo ang katwiran. Kahit na mundong ito'y ubod na ng sama, dalangin namin, Panginoong Diyos, na i-preserve nyo kami sa righteousness, sa purity, sa holiness. At patuloy nyo pong pakabanalin ang aming mga buhay. Makabag kayo sa aming pamilya, sa aming sambahayan. Iligtas nyo rin po sila, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, at kami magkaroon ng matibay na paninindigan. Kami po ay kakatig palagi sa tama, sa katwiran, at sa katotohanan. Pagpalain niyo ang aming mga buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon ngayong umaga. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.